Martial Peak, Kabanata 4669. Kaguluhan. Nang matapos ang kanyang mga salita, kinuha ni Xia Lin lang ang kontrol sa Pearlflower Palace at itinulak ito sa ibang direksyon. Magiging lubhang pelagroso kung sila ay tumalikod, dahil si Lola Gio at ang iba ay tiyak na humahabol sa kanila. Sa paggawa nito, mahuhulog sila sa isang matinding labanan laban sa kanilang mga kaaway. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumayo si Yang Kai at sinabi, "Kung ganoon, dapat tayong maghiwalay ng landas dito." Dahil nakalabas na sila sa kakahuyan, maaari niyang gamitin ang Space Principles para tanggalin ang 4 na high-grade Heaven Opening Realm Masters. Ngumuso si Xia Lin lang. "Nawasak ang taguan ko dahil sa iyo, at wala na akong mapupuntahan sa Shattered Heaven. Ngayon gusto mong umalis ng ganito. Walang paraan na papayag akong mangyari iyon." Walang emosyong tanong ni Yang Kai. "Kung gayon, ano ang gusto mo?" Habang nakatitig sa kanya ng sama ng loob, sinabi ni Xia Lin lang sa nakapikit na ngipin. "Hindi ka ba dalubhasa sa Tao of Space? Mayroong hindi mabilang na Universe Cave Heavens at Universe Paradises na nananatiling nakatago sa Shattered Heaven. Makakaalis ka lang kapag natulungan mo akong maghanap ng bagong hideout." Umiling si Yang Kai. "Bagaman ako ay sanay sa Tao of Space, mahirap pa rin para sa akin na makahanap ng anumang nakatagong Universe Cave Heaven o Universe Paradise. Ang mga madaling hanapin ay natuklasan na lahat. At saka, ako ang pakay ni Lola Gio at ng iba pa. Makikinabang ka rin kung maghihiwalay tayo. Hanggat kaya kong iwan ang Shattered Heaven, hindi sila maglalakas loob na sugurin ako. Bakit ka tatutol sa win-win solution na ito?" Sa sinabi nito, alam niya na hinahangad pa rin ni Xia Lin lang ang kanyang World Spring. Hanggat hindi niya inaagaw ang World Spring mula sa kanya, hinding-hindi niya ito kusang loob na pakakawalan. Siya ay nagdusa ng napakalaking pagkalugi sa pagkakataong ito. Hindi lamang nawasak ang Pearlflower Cave Heaven, ngunit siya ay hinahabol din ng kanyang mga kaaway. Kung makukuha niya ang World Spring, maaari itong makabawi sa mga pagkalugi. "Wala akong pakialam." Desidido si Xia Lin lang na patuloyin siya. "Kung pipilitin mong umalis, huwag mo akong sisihin sa pag-away mo." Anong hindi makatwirang tao? Umungol si Yang Kai. Ngumiti si Xia Lin lang at tumingin sa kanya ng nakakaakit. "Kaya paano kung hindi ako makatwiran?" Si Yang Kai ay nagkaroon ng gana na suntukin siya sa mukha. Matapos silang magkatitigan saglit, wala siyang ibang nagawa kundi ang umatras habang sinabing, "Sige, tutulungan kitang maghanap ng bagong hideout bago umalis. Kung pipigilan mo pa rin ako sa pag-alis noon, pahihirapan kita kahit pareho tayong masugatan ng husto." Bago pa siya makasagot ni Xia Lin lang, nagbago ang kanyang ekspresyon nang lumingon siya sa isang partikular na direksyon. Maaga silang dumating. Nakikita niya ang 3 sinag ng liwanag na mabilis na lumalapit sa kanila sa void. Kahit na malayo pa sila, halata sa kanya na sila si Lola Gio at ang iba pa. Bago pa man sila dumating, sinimulan na nilang ihagis ang kanilang divine abilities mula sa malayo. Nagpalitan ng tingin sina Yang Kai at Xia Lin lang bago ay activate ang sarili nilang kapangyarihan. Bagamat wala pa silang napag-usapan noon, ang isa sa kanila ay tahimik na kinuha ang kontrol sa Pearlflower Palace at tumakas habang ang isa naman ay namamahala sa Grand Array upang palayasin ang mga divine abilities. Habang kumikislap ang liwanag na hadlang, malakas na yumanig ang Pearlflower Palace. Ang palasyo ay naging isang sinag ng liwanag at bumaril sa kailaliman ng Shattered Heaven. Samantala, si Lola Gio at ang iba ay nagpatuloy sa paghabol sa kanila. Sumigaw si Yang Kai. "Kung hindi ka nagpalit ng direksyon, hindi nila tayo mararating ng ganoon kaga." Ngumuso si Xia Lin lang. "Ikaw ang nagpasya na umalis sa Shattered Heaven nang hindi nakikipag-usap sa akin, ngunit dito mo isinisisi ang lahat sa akin. Bilang lalaki, hindi ba dapat managot ka?" Napatikip ng ngipin si Yang Kai at tumahimik. Bagamat medyo mabilis kumilos ang Pearlflower Palace, mahirap alisin si Lola Gio at ang iba pa. Nagpatuloy ang pagtugis sa sumunod na buwan habang lumilipat sila sa ilang milyong kilometro sa Shattered Heaven. Sa panahong ito, kumalat ang isang balita sa buong Shattered Heaven at nagdulot ng kaguluhan. Ang isa sa 4 Universe Pillars, ang World Spring, ay lumitaw, at ito ay nakuha ng isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kasalukuyan, ang taong ito ay nasa mga kamay ni Xia Lin lang habang sinusubukan nilang takasan ang pagtugis sa isang lugar sa Shattered Heaven. Ang balita ay nagpadala ng shockwave sa buong Shattered Heaven. Ang 4 Universe Pillars ay lubhang mahalagang bagay sa mundo. Kahit na hindi sila ang pinakamahalagang kayamanan, napakahalaga nila sa puso ng mga Heaven Opening Realm Masters.
Ang huling pagkakataon na lumitaw ang isa sa 4 universe pillars ay 3,000 taon na ang nakalilipas. Sa oras na iyon, ito ay ang profound fish na lumitaw. Upang maaga ang profound fish, ang buong Shattered Heaven ay nahulog sa kaguluhan. Hindi mabilang na nakatagong high-grade masters ang dumating sa spotlight upang agawin ang item. Ang buong proseso ay umabot sa 100 taon, at ang profound fish ay nagbago ng pagmamayari ng ilang beses. Sa huli, isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ang nakakuha nito, at ang alikabok ay dahan-daang tumira. Sa loob ng 100 taon ng kaguluhan, humigit kumulang 10 high-grade masters sa Shattered Heaven ang namatay. Sa makatuwid, nang lumabas ang balita na ang World Spring ay lumitaw, ang mga matatandang nakaranas ng kalamidad 3,000 taon na ang nakalilipas ay nag-alala. Mauulit ba ang kasaysayan? Sa isang taong sadyang nagpapakalat ng balita, hindi nagtagal ay nalaman ito ng lahat ng nasa Shattered Heaven. Ang mga portal ng Universe Cave Heavens at Universe Paradise na iyon ay bumukas habang ang makapangyarihang high-rank masters ay lumabas sa kanilang mga pinagtataguan. Tulad ng mga sawa sa mga bundok at ng mga dragon sa mga lawa, bumulusok sila sa Shattered Heaven at nagdulot ng kaguluhan. Sa Pearlflower Palace, sina Yang Kai at Xia Lin lang ay may madidilim na ekspresyon. Noong una ay naisip nila na magiging ligtas sila pagkatapos na maalis si Lola Gio at ang iba pa. Napakalawak ng Shattered Heaven, kaya makakahanap lang sila ng lugar at magtago. Noon, hindi na sila mahahanap ni Lola Gio at ng iba pa kahit gaano pa sila kalakas. Pagkalipas ng 12-12 taon hanggang 100 taon, mauubusan ng pasensya si Lola Gio at ang iba pa, at magiging maayos ang lahat. Sa oras na iyon, maaaring magpakita muli silang dalawa. Sa katunayan, naalis na nga nila si Lola Gio at ang iba pa matapos ang kalahating buwang pakikitungo sa kanila. Sa kasalukuyan, ang Pearlflower Palace ay nakatago sa isang basag na Spirit Province habang ito ay sumasabay sa agos at lumilipat patungo sa kailaliman ng Shattered Heaven. Gayunpaman, makalipas ang halos 10 araw, biglang lumitaw ang isang high-grade master at direktang naglunsad ng pag-atake sa Pearlflower Palace. Dahil ang tao ay nag-iisa, natural na hindi niya makuha ang kamay. Gayunpaman, napilitan sina Yang Kai at Xia Lin lang na patuloy na tumakas. Pagkatapos noon, tila sila ay naging target ng Death Station sa Shattered Heaven dahil sila ay aatake saan man sila magpunta. Ang pinakamahalagang bagay ay ang marami sa mga umaatake ay nasa 7th grade. Sa sandaling ito, 3 tao ang nakikipagkarera pagkatapos ng Pearlflower Palace ng buong bilis. Galit na galit si Xia Lin lang. Ang Pearlflower Palace ay paunang umaarangkada, ngunit agad itong tumalikod at bumangga sa kanilang 3. Nakabuntot sila sa palasyo mula sa malayo nang makita nila iyon. Habang ang kanilang mga ekspresyon ay lubhang nagbago, sila ay naging mga sinag ng liwanag at tumakas sa iba't ibang direksyon. Nasa 5th grade lang silang 3, kaya natural na hindi sila maglalakas loob na manatili kapag kaharap ang mukhang mabangis na Pearlflower Palace. Upang madagdagan ang kanilang pagkakataon na mabuhay, nagpasya pa silang maghiwalay ng landas. Gayunpaman, isang kakaibang puwersa ang bumalot sa kanila sa susunod na sandali. Nagyelo sila sa parehong mga lugar na parang tumigas ang espasyo sa kanilang paligid. Habang bumagsak ang Pearlflower Palace sa kanila, agad silang naging mga ambon ng dugo. Sinabi ni Xia Lin lang sa nakapikit na mga ngipin. Paano nagkaroon ng lakas ng loob ang 3 5th grade Heaven Opening Realm Masters na lumapit at ipahiya ang kanilang mga sarili? Nakakatawa, pagkatapos nilang patayin, darating ang makapangyarihang cultivator sa likod nila. Ituloy natin ang pagtakbo, sigaw ni Yang Kai. Ang Pearlflower Palace pagkatapos ay tumalikod at umalis sa bilis ng kidlat. Ilang sandali pa, may dumating na figure mula sa malayo at huminto sa lugar kung saan napatay ang 3 tao. Na may galit na ekspresyon, nagpatuloy siya sa pagtakbo. Silang 3 ay kanyang mga alagad. Kahit na hindi makapangyarihan ang 5th grade Heaven Opening Realm Masters, mahirap silang alagaan. Dahil lahat sila ay pinatay, siya ay inaasahang magagalit. Gayunpaman, kung makukuha niya ang World Spring, sulit ito kahit napatayin ang lahat ng kanyang mga disipulo, lalo pa ang 3 tao. Si Lola Gio at ang iba pa ay nagpakalat ng balita dahil nabigo sila sa pagtatangka nilang hulihin tayo. Nakakita tayo ng 7 hanggang 8 high-grade masters sa daan, at lahat sila ay sabik na sirain kami. Kung magtatagal ito, mapapahamak tayo. Mabangis na sabi ni Yang Kai. Kumalabog ang dibdib ni Xia Lin lang habang siya ay nagpakawala ng hininga. Hindi ko inaasahan na gagawin nila ang ganoong bagay. Sa katunayan, nag-aalala si Yang Kai na baka maikalat ni Lola Gio at ng iba pa ang balita tungkol sa World Spring.
Gayunpaman, naniniwala si Xia Lin lang na upang makuha ang World Spring, itatago nila ang sikreto sa halip na ilantad ito sa iba. Ang ikinagulat niya ay talagang ginawa nila ang ganoong bagay kaya naman nasa delikadong sitwasyon ang dalawa. Hinabol sila ngayon ng halos lahat ng nangungunang cultivator sa Shattered Heaven. Dumating sa punto na imposibleng umalis si Yang Kai sa Shattered Heaven, dahil maaaring naghihintay lang sa kanya ang ilang heaven covering webs. Sa pamamagitan ng pananatiling malapit kay Xia Lin lang, maaari niyang gamitin ang kapangyarihan ng Pearl Flower Palace at palayasin ang mga kaaway. Gayunpaman, kung nahulog siya sa isang bitag na itinakda ng sinumang high-grade master, maaaring hindi siya makatakas sa kabila ng pagiging eksperto sa Dao of Space. Ilang milyong kilometro ang layo, si Lola Gio at ang iba pa, na tumatakbo pa rin sa kanilang mga target, lahat ay nagsusuot ng galit na galit. Personal nilang naranasan ang kaguluhang nagaganap sa Shattered Heaven kamakailan. Ang mga matandang umutot na bihirang magpakita ay biglang lumabas sa kanilang mga tahanan at nagsimulang lumipat sa parehong direksyon. Bukod pa rito, pinaalis din ng mga matandang umutot na iyon ang kanilang mga alagad na parang mga mangingisdang naghahadjas ng lambat sa dagat. Libo-libong taon na ang nakalipas mula nang maganap ang huling kaguluhan sa Shattered Heaven. Parang may naghulog ng bato sa maputik na tubig na lalong nagpaputik dito. Habang tinatakbuhan ang mga target nila, nagpalitan sila ng tingin. Lahat sila ay tila nagdududa. Ngumuso si Lola Gio. Tigilan mo nga ang pagtitig sa akin ng ganyan. Palagi akong nag-iisa. Gustuhin ko mang ipalaganap ang balita, wala akong paraan para gawin iyon. Sa makatuwid, hindi ako ang nagpakalat ng balita tungkol sa World Spring. Sa kabilang banda, kayong dalawa. Nanunuya ang Purple Night Boy. Hindi rin ako. Hindi ko man lang mapigilan ang pagnanasang patayin kayong dalawa, kaya bakit ko ipagkakalat ang balita sa iba? Nang matapos ang kanyang mga salita, tinapunan niya ng masamang tingin si Zhu Lingshan. Big Sister Zhu, narinig ko na medyo malapit ka kay Kuyan, ang Dull Flame Divine Monarch. Si Kuyan, ang Dull Flame Divine Monarch na binanggit niya ay isa sa maliit na bilang ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters sa Shattered Heaven. Kahit na ang lahat ay maaaring mag-claim na sila ay isang Divine Monarch, si Kuyan ay karapat-dapat sa kanyang titulo. Isa rin siya sa mga kinikilalang great expert sa Shattered Heaven. Sa makatuwid, sa pagbanggit ng Dull Flame Divine Monarch, nagkaroon ng takot sa kulubot na mukha ni Lola Gio. Si Zhu Lingshan ay isang maalay na babae na may hindi mabilang na manliligaw. Siya ay talagang maganda, at ang kanyang figure ay curvy. Ang lahat sa Shattered Heaven ay nagsabi na ang babaeng ito ay nasa isang hindi maliwanag na relasyon sa Dull Flame Divine Monarch. Walang kapagpapatunay nito sa ngayon habang sina Zhu Lingshan at Kuyan ay hindi pa umamin dito. Martial Pick, Kabanata 4670. Joey. Sa mga taong tulad nina Zhu Lingshan at Kuyan, sa pamamagitan ng pananatiling tahimik tungkol dito, talagang inamin nila na ito ay totoo. Sa makatuwid, sa Shattered Heaven, sa pamamagitan ng paggamit sa katayuan ng Kuyan Divine Monarch, si Zhu Lingshan ay isang mahalagang figure kahit na wala siya sa 8th grade Heaven Opening Realm. Zhongxing. Biglang sumangot si Zhu Lingshan. Nagulat sandali sina Lola Gio at Purple Night Boy. Narinig ko na si Zhongxing ay nakakuha ng isang mahalagang bagay sa nakaraan na maaaring magdulot ng isang mortal na dagok para sa kanya bilang kapalit niya. Ngayon, parang totoo ang chismis. Sila lamang ang mga taong nakakaalam na lumitaw ang World Spring. Si Xia Lin lang at ang 6th grade Heaven Opening Realm Brat ay hindi mag-iimbita ng gulo sa kanilang sarili sa pamamagitan ng paglalantad ng ganoong sikreto habang silang tatlo ay hindi kailanman nagsiwalat nito sa sinuman. Ang tanging posibilidad ay hindi binawian ng buhay si Zhongxing, at siya ang nagdulot ng gayong kaguluhan sa Shattered Heaven. Bagamat mayroon siyang mahalagang bagay na maaaring maging kapalit sa kanya kung sakaling makatanggap siya ng kritikal na pinsala, na nagpapahintulot sa kanya na makatakas mula sa pintuan ng kamatayan kasunod ng palihim na pag-atake ni Purple Night Boy, tiyak na malubha pa rin siyang nasugatan, at wala na siyang lakas na natitira, upang agawin ang World Spring. Kaya naman, nagpasya siyang ipakalat ang balita. Dahil hindi niya makuha ang World Spring, tiyak na hindi niya hahayaang magkaroon din ito ang Purple Night Boy at ang iba pa. Sa sandaling iyon, naging awkward ang ekspresyon ng Purple Night Boy habang si Lola Gio ay tuwang-tuwang nakatingin sa kanya. Hindi nakakatuwang masaktan ang isang makapangyarihang cultivator sa parehong grado, lalo na kapag ito ay isang awayan ng dugo. Kung si Zhongxing ay talagang hindi nawalan ng buhay, ang Purple Night Boy ay kailangang manatiling nakabantay sa lahat ng oras mula ngayon, dahil ang una ay maaaring gumanti sa kanya anumang oras.
Talagang nag-iisa si Lola Jiu, kaya hindi siya makakakuha ng anumang mga benepisyo sa pamamagitan ng paglalantad ng sikreto. Sa kabilang banda, sina Zuling Shan at Kuyan ay nasa isang relasyon, kaya kung gusto niyang sabihin sa kanya ang sikretong ito, maaari sana siyang humanap ng pagkakataon at ipaalam ito sa kanya ng palihim sa halip na ipagkalat ito sa lahat ng nasa Shattered Heaven. Sa makatuwid, ang haka-haka ni Zuling Shan ay maaaring totoo. Buhay pa si Zhang Xing, at siya ang nagpakalat ng balita tungkol sa World Spring. Si Purple Night Boy, na mukhang bata, ay nakaramdam ng pananakit ng kanyang ulo. Sa oras na iyon, sabik na siyang habulin si Xia Linlang at ang kanyang 6th grade na kaalyado, kaya hindi na siya nagkaroon ng oras upang tingnan ang Universe Paradise na iniwan ni Zhang Xing. Kung ginawa niya iyon, malalaman niya kung talagang patay na si Zhang Xing o hindi. Gayunpaman, walang silbi ang pag-iyak sa natapong gatas. Dahil na-offend niya si Zhang Xing, hindi na lang siya humingi ng tawad sa kanya kapag nagkita silang muli. Sa anumang kaso, pareho silang nasa 7th grade, kaya hindi siya natatakot kay Zhang Xing. Lalaban lang sila ng walang kabuluhang labanan sa buhay o kamatayan pagdating ng panahon. Habang umaarangkada sila, biglang tumigil si Zuling Shan sa kanyang kinatatayuan. Nang makita iyon, nilinggan siya nina Lola Jiu at Purple Night Boy. Inipit ni Zuling Shan ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga at sinabing, dahil ang sikreto tungkol sa World Spring ay nalantad, at alam ito ng lahat sa Shattered Heaven, wala nang saysay na magtulungan pa tayo. Bakit hindi tayo maghiwalay ng landas ngayon? Sa paggawa nito, magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataon na makuha ang World Spring. Palem. Nang matapos ang kanyang mga salita, tumalikod siya at tumakbo. Natahimik si Lola Jiu at Purple Night Boy na walang balak na pigilan siya. Ilang sandali pa, ang Purple Night Boy ay nanunuya. Malamang nahahanapin niya ang kanyang kasintahan. Walang imot na sagot ni Lola Jiu. Naiintindihan naman. Noong una ay gusto niyang makuha ang World Spring para sa kanyang sarili, kaya naman hindi niya sinabi kay Kuyan ang tungkol dito. Gayunpaman, dahil kumalat na ang balita, dapat alam na ito ni Kuyan sa ngayon. Alam niya na kahit na makuha niya ang World Spring, mahuhulog ito sa mga kamay ni Kuyan sa huli. Kaya naman nakipaghiwalay siya sa atin. Ano ngayon, Lola? Lumingon sa kanya si Purple Night Boy. Nakangiting sagot ni Lola Jiu. Matanda na ako para tamasahin ang lahat ng kasiyahan sa buhay, at wala na akong pinagsisisihan. Siyempre kailangan kong lumaban para sa isang kayamanan tulad ng World Spring. Kahit na hindi ako magkakaroon ng pagkakataong makapasok sa 8th grade, mabubuhay pa ako ng mas matagal at masisiyahan sa tanawin ng Shattered Heaven kung makukuha ko ito. Kasunod ng isang tango, nakangiting sinabi ng Purple Night Boy. Masyado kang matino, Lola. Kung ganoon, sasamahan kita. Magsanib puwersa tayo. Kung makukuha natin ang World Spring, tayo ang magpapasya kung sino ang makakakuha nito pagkatapos nito. Mabuti. Pagkatapos nilang magkasundo, nagpatuloy sila sa pasulong. Sa kaibuturan ng Shattered Heaven, nagkaroon ng matinding labanan. Lumawak ang ningning ng mga divine abilities at secret technique na iyon. Habang tinatahak ng World Forces ang kawalan, ang Perflower Palace ay nasuray-suray habang ang liwanag sa paligid nito ay kumikislap. Habang sinusubukang tumakas, sina Yang Kai at Xia Linlang ay nakatagpo ng napakaraming malalakas na kalaban. Gayunpaman, sa tulong ng Perflower Palace, maaari pa nilang itakwil ang isang high-grade Heaven Opening Realm Master at magpatuloy sa pagtakas. Gayunpaman, hindi sila pinalad sa pagkakataong ito, dahil hinahanap sila ng 3 high-grade Heaven Opening Realm Masters sa malapit na lugar. Habang hawak-hawak sila ng isa sa kanila, hindi nagtagal ay dumating ang 2 sa pinangyarihan. Iyon ay kung paano nag-apoy ang malaking labanang ito. Ang Grand Array sa paligid ng Perflower Palace ay nasira, at ang lakas ng depensa nito ay bumagsak ng malaki. Nang sa wakas ay bumagsak sila sa pagkubkob at tumakas, ang Perflower Palace ay gutay-gutay at nasa bingit ng pagbagsak. Si Xia Linlang ay nakaramdam ng labis na pagkasira ng puso na ang kanyang mukha ay naging pula, pagkatapos ay puti. Maaaring may kinalaman din ito sa katotohanang nakakonsumo siya ng maraming enerhiya. Sa kabilang banda, si Qin Fen at ang iba pa ay parehong natakot at nalungkot. Lumaki sila at nagtanim sa Perflower Cave Heaven, at bihira silang umalis sa lugar na iyon. Iyon ang dahilan kung bakit hindi pa sila nakatagpo ng ganitong mapanganib na sitwasyon bago ito. Wala ni isa sa kanila ang umasa na hahabulin sila ng lahat ng nangungunang cultivator sa Shattered Heaven balang araw. Hindi na kayang magtiyaga ng Perflower Palace.
Si Yang Kai sa kabilang banda ay mukhang kalmado at nakolekta, tutal hindi naman ito ang unang beses na nakaranas siya ng mga ganitong panganib. Mula nang magsimula siyang magtanim, hindi na siya mabilang ng mga laban at may mga pagkakataong muntik na siyang mawalan ng buhay. Ilang oras lang ang nakalipas, siya ay inilagay sa isang mahigpit na lugar kasunod ng pagtugis kay Xia Linlang at sa iba pa. Kaya naman, mas may karanasan siya kaysa sa iba pagdating sa pagharap sa mga sitwasyong tulad nito. Ipinagpatuloy ni Yang Kai, ang Pearlflower Palace ay masisira kung ito ay tatamaan ng malakas ng isang beses pa. Dahil isa itong mobile na artifact ng palasyo pati na rin ang pamana ng Pearlflower Divine Monarch, mas mabuting itabi mo muna ito sa ngayon. Sa kasalukuyan, nakaupo si Xia Linlang na nakakross ang mga paa habang sinusubukang ibalik ang kanyang lakas. Nang marinig niya ang kanyang sinabi, tumango siya. Ang dahilan kung bakit siya nagtutulak sa Pearlflower Palace para tumakas ay dahil nasa paligid si Qin Fen at ang iba pa. Sa Pearlflower Palace, magkakaroon sila ng layer ng depensa para protektahan sila, gayunpaman, kung wala ang palasyo, si Qin Fen at ang iba pa ay walang kapangyarihang makalaban kapag nahaharap sa malalakas na kaaway. Pagkatapos ay tinawag niya si Qin Fen at ang iba pa bago may ibinulong sa kanila. Habang mukhang galit, si Qin Fen ay nakakuyong pa rin ang kanyang mga ngipin at tumango. Kasunod nito, inilagay niya ang mga ito pati na rin ang Pearlflower Palace sa loob ng kanyang miniature universe. Malapit nang makahabol ang mga tao sa likod natin. Huwag pigilan ito. Dadalhin kita para umalis sa lugar na ito. Sabi ni Yang Kai at pinaandar ang kanyang kapangyarihan para lumunin ang babae. Nanigas si Xia Linlang dahil tila nag-aalala siya. Ngumisi si Yang Kai. Dahil sa sitwasyon natin, magkakaroon tayo ng mas malaking pagkakataong tumakas sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Sa tingin mo ba gagawa ako ng kilos sa'yo ngayon? Nang marinig iyon, tumahimik si Xia Linlang. Bagamat nagbabantay pa rin siya, ginawa niya ang lahat para makapagpahinga. Habang umaalunala ng Space Principles, nawala silang dalawa sa susunod na sandali. Ilang beses nang gumamit si Yang Kai ng instantaneous movement, at nang huminto siya sa wakas, milyon-milyong kilometro na ang layo nila. Nang mapatatag ang sarili, lihim siyang nagmura, dahil nakakita siya ng isang artifact na tila isang barko na gumagala sa kawalan sa hindi kalayuan. Hindi na kailangang sabihin, malamang na narinig ng mga tao sa barko ang tungkol sa World Spring, kaya naman lumilibot sila sa Shattered Heaven sa pagtatangkang hanapin sina Yang Kai at Xia Linlang. Nagkataon lang na gumamit si Yang Kai ng instantaneous movement at nakarating sa eksaktong lugar na ito. Hindi dahil sa siya ay pabaya, sa halip ay mayroon silang mga kalaban saan man sa Shattered Heaven ngayon. Malas lang siya sa pagkakataong ito. Nang siya ay naghahanda na tumakas kasama si Xia Linlang sa pamamagitan ng paggamit muli ng instantaneous movement, isang figure sa deck ang biglang tumingin sa kanilang direksyon. Habang mukhang nagulat, ang tao ay tumawag. Linlang. Kasabay nito, ang tao ay umalis sa barko at bumaril pasulong. Ang kanyang ekspresyon ay tulad ng isang taong nakatagpo ng isang matandang kaibigan. Tumingin si Xia Linlang sa direksyong iyon at kumunat ang noo. Paglingon ni Yang Kai, nagtanong. Kilala mo ba siya? Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan, tumango si Xia Linlang sa kanyang ulo. Ang tao mula sa barko ay hindi masyadong lumapit, dahil alam niya ang sitwasyon ni Xia Linlang. Upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan na lumitaw, huminto siya sa isang lugar na medyo malayo pa sa kanila. Habang mukhang guilty, sinabi niya sa malumanay na boses, Linlang, paumanhin sa pagiging huli. Nang marinig iyon, itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo at inilipat ang kanyang tingin sa pagitan ni Xia Linlang at ng taong iyon habang naiisip niya. Sa isang walang emosyong tono, nagtanong si Xia Linlang. Ano ang gusto mo? Sumagot ang tao. Nagmadali ako ng mabalitaan kung nagkakaproblema ka. Sa kasamaang palad, wala akong ideya kung nasaan ka, kaya kailangan kong patuloy na tumingin sa paligid. Mukhang ang swerte ko ngayon na naabutan kita dito. Isang naiinip na si Xia Linlang ang nagsabi. Pumutol ka na lang. Nagmamadali ako. Pinipigilan ng tao ang kanyang pananabik at dahan-daang sinabi. Linlang, lahat ng tao sa Shattered Heaven ay alam na ngayon ang hitsura ng World Spring, at marami sa 7th grade at maging ang 8th grade masters ay nagsimula ng kumilos. Walang paraan para mapanatili mo ito. Ngumisi si Xia Linlang. Nandito ka ba para agawin din ang World Spring? Na may agrabyado na ekspresyon, sumagot ang tao. Linlang, nalulungkot ako sa paraan ng pagtingin mo sa akin. Maaaring hindi alam ng iba kung ano ang gusto ko, si Joey, ngunit hindi mo ba alam na alam ito? Nang hindi direktang sinasagot ang kanyang tanong, nagtanong si Xia Linlang.
Bakit mo ako tinawagan kung hindi ang World Spring ang iyong hinahangad? Huwag mong sabihin gusto mo akong magkubli sa lugar mo. May walang magawang ngiti sa mukha ni Zhao Yi habang sinasabi niya. Gusto kong mangyari iyon, ngunit alam kong hindi ka sasama sa akin. Sinakop ng mga 7th grade at 8th grade masters na iyon ang Universe Cave Heavens at Universe Paradises na naiwan ng mga sinaunang masters. Sa kani-kanilang mga teritoryo, maaari silang gumamit ng kapangyarihang higit sa kanila. Ito ang kaso para sa parehong Xia Linlang at Zhao Yi. Sa makatuwid, kung talagang susundan siya nito sa kanyang teritoryo, magiging madaling kapitan siya sa kanyang kontrol. Bagamat mukhang mahal na mahal ni Zhao Yi si Xia Linlang, wala siyang ideya kung ano talaga ang nasa isip nito. Kaya naman, kailangan niyang maging maingat. Iyon ang dahilan kung bakit alam ni Zhao Yi na hindi niya ito susundan pabalik sa kanyang hideout, at hindi rin siya mangangahas na magkaroon ng hiling na iyon. Ano bang gusto mo? Sumimangot si Xia Linlang. Sa isang tame-time na ekspresyon, sumagot si Zhao Yi. Nakasundo ako kay Cheng Yang. Hanggat ipapasa mo ang World Spring sa kanya, titiyakin niya ang iyong kaligtasan. Bukod pa rito, bibigyan kanya ng Universe Paradise bilang kabayaran. Bright Flame Divine Monarch. Nagbago ang ekspresyon ni Xia Linlang nang marinig iyon. Sa paghusga sa kanyang ekspresyon, napagtanto niyang kay na ang Cheng Yang na ito ay dapat na isang 8th grade Heaven Opening Realm Master. Kaunting panahon pa lang mula nang dumating siya sa Shattered Heaven, kaya kaunti lang ang alam niya tungkol sa lugar na ito. Gayunpaman, narinig niya mula kay Shu Wang na mayroong mga 8th grade masters na naninirahan sa lugar na ito, kahit nakakaunti lamang sila. Ang isang taong makapagpapamuka kay Xia Linlang na lubhang nababahala ay dapat na isang 8th grade master. Martial Peak, Kabanata 4671. Kakaibang layunin ng pagpatay. Magiliw na tiningnan ni Zhao Yi si Xia Linlang at sinabing. Bagaman ang Bright Flame Divine Monarch ay isang 8th grade Heaven Opening Realm Master, siya ay isang matuwid na tao na hindi kailanman nang api sa sinumang mas mahina kaysa sa kanya noon. Sigurado akong alam mo rin ito. Nang makarating ako sa Shattered Heaven noon, hinabol ako ng mga nangungunang cultivator mula sa Luosheng Cave Heaven, at wala akong mapupuntahan. Si Cheng Yang ang nag-alok sa akin ng tirahan, kung hindi na ako umiral. Iyan ba ang dahilan kung bakit mo siya hinahanap? Malamig na tinitigan siya ni Xia Linlang. Kasunod ng isang buntong hininga, sinabi ni Zhao Yi. Bukod sa 8th grade Heaven Opening Realm Masters, sino man sa Shattered Heaven ay mag-iimbita lamang ng problema sa kanilang sarili sa pamamagitan ng pagsisikap na makuha ang World Spring. Ginagawa ko ito para sa ikabubuti mo. Kailangan kong magpasalamat sa iyo, kung gayon. Sabi ni Xia Linlang habang nakapikit ang mga ngipin. Umiling si Zhao Yi. Linlang, alam kong sisisihin mo ako, ngunit ang usaping ito ay kailangang ayusin sa maayos na paraan. Nauna kang dumating sa Shattered Heaven kaysa sa akin, kaya hindi mo naranasan ang patayan na nangyari 3,000 taon na ang nakakaraan. Nakita ko ito ng aking mga mata. Matapos lumitaw ang malalim na isda noong panahong iyon, mahigit 10 7th grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay. Tulad ng sinusubukan mong gawin, sinubukan nilang lahat na agawin ang Profound Fish. Kahit na makuha ng isa sa kanila ang Profound Fish, hindi nila masisiguro ang sarili nilang kaligtasan. Ayokong gumawa ka ng parehong pagkakamali. Kahit nagalit ka at sisihin mo ako, kailangan ko pa rin gawin. Pinagdikit ni Xia Linlang ang kanyang mga labi, pagkatapos ay sinabing walang kibo. Tapos ka na bang magsalita? Nagulat si Zhao Yi saglit, pagkatapos ay tumango. Oo, pagkatapos magpakawala ng hininga, tinitigan siya ni Xia Linlang. Naiintindihan ko kung ano ang iniisip mo, at alam kong maaaring talagang ginagawa mo ito para sa aking ikabubuti. Sa pag-aakalang nagbago ang isip ng babae, mukhang tuwang-tuwa si Zhao Yi, gayunpaman, ang kanyang kagalakan ay naglaho sa susunod na sandali. Gayunpaman, hindi ko ibibigay ang World Spring sa sinuman. Sabi ni Xia Linlang nang may determinasyon. Padaanin mo ako kung pinahahalagahan mo pa rin ang ating pagkakaibigan, kung hindi na kailangan pang umiral. May malungkot na ekspresyon sa mukha ni Zhao Yi. Ibinuka niya ang kanyang mga labi, ngunit hindi niya napigil ang magsalita. Noon lang, 2 figure ang lumabas sa barko ni Zhao Yi at sumugod kay Yang Kai. Sila ay isang lalaki at isang babae, na parehong may 6th order strength. Ang isa sa kanila ay isang gwapong binata na nakasuot ng lahat ng puting damit habang ang isa ay isang inosenteng mukhang babae na may sanga ng peach blossom sa kanyang kamay. Bago pa man sila dumating, ang kanilang divine abilities ay dumapo kay Yang Kai. Nagsimulang maging hindi mapakali si Yang Kai bago pa man sila umatake, at sa isang iglap,
ang kanyang pagkabigo mula sa mahabang panahon ng pagtakas ay nauwi sa walang katapusang hangarin na pumatay. Ginulat pa ng pagbabago ang sarili. Nang tumangala siya, nagulat siya nang makilala niya ang lalaki at babae na ito, na sinusubukang salakayin siya, 2 beses noon. Una niyang nadatnan ang mga ito sa Shattered Heaven Star City. Pagkatapos niyang panoorin ang pag-alis ni Wukwang, si Yang Kai ay nakaupo ng mag-isa sa ikalawang palapag ng tea house habang umiinom. Noon niya nakita ang dalawang ito na gumagalaw sa kahabaan ng kalye. Pagkatapos noon, nakasalubong niya ang lalaki at babae sa labas ng Universe Cave Heaven kung saan matatagpuan ang World Spring. Gayunpaman, pagkatapos ng paglitaw ni Xia Linlang at ng iba pang high-grade Heaven Opening Realm Masters, ang mga nanonood ay umalis kaagad sa lugar. Kasunod insidente ng pakikipagtulungan ni Yang Kai sa isang high-grade Heaven Opening Realm Master mula sa Bright King Cave Heaven upang makuha ang Blood Crow, ang lalaki at ang babae ay wala kahit saan. Hinding-hindi sila makakalimutan ni Yang Kai, lalo na ang kabataang nakasuot ng puting damit. Iyon ay dahil sa kanilang pagtatagpo, siya ay likas na tinanggihan ng lalaking ito, na parabang mayroong likas na awayan ng dugo sa pagitan nila. Mas malala ang pagkakataong ito nang ang kabataang nakasuot ng puting damit ay direktang gumawa ng hakbang laban sa kanya. Ang pagpatay na layunin ni Yang Kai ay agad na nag-alab habang siya ay mukhang mabangis at handang lumaban. Nararamdaman pa niya na pumipintig ang kanyang Dragon Vein. Walang mga palatandaan ng pagtatangka nilang gumawa ng isang hakbang bago, kaya malinaw na ito ay isang palihim na pag-atake. Isang galit na si Xia Linlang ang umungal. Kabastusan. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at itinulak ang kanyang palad patungo sa kanila. Bagamat silang dalawa ay mukhang nasa 6th grade, at ang kanilang pinagsamang pag-atake ay talagang malakas, sila ay mas mahina pa rin kaysa sa isang 7th grade Heaven Opening Realm Master. Napaharap sa pag-atake, pareho silang natigilan. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Yi nang bumulalas siya. Hindi. Pagkatapos ay tumayo siya sa daan ni Xia Linlang at pinigilan ang pag-atake. Nayanig ang kalawakan habang nagsasalpukan ang World Forces. Napilitan si Zhao Yi na umatras ng mahabang distansya habang si Xia Linlang ay bahagyang sumuray-suray. Hindi dahil si Zhao Yi ay mas mahina kaysa sa kanya. Kung sila ay nasa isang buhay at kamatayang labanan, sila ay magkakapantay. Marahil si Zhao Yi ang manggaguna. Gayunpaman, dahil nagmamadali siyang kumilos, at hindi siya maglalakas loob na magbigay ng labis na puwersa dahil nag-aalala siya kay Xia Linlang, nagdusa siya ng isang pag-urong bilang resulta. Pipigilan mo ba ako, Zhao Yi? Putol ni Xia Linlang. May mapait na ekspresyon sa mukha ni Zhao Yi habang pinipigilan niya ang panginginig sa kanyang miniature universe at sinabing, Linlang, hindi mo sila mapapatay dahil kasama nila si Bright Flame Divine Monarch. Nagulat si Xia Linlang saglit. Noon niya napagtanto kung bakit ang dalawang 6th grade Heaven Opening Realm Master na ito ay naglakas loob na maging walang pakundangan sa kanyang harapan nang si Zhao Yi ay hindi pa kumikilos, dahil sila ay mga tao ni Bright Flame Divine Monarch. Sa isang 8th grade Heaven Opening Realm Master bilang kanilang tagapagtaguyod, inaasahan na wala silang pakialam sa sinuman sa Shattered Heaven. Bukod dito, ang binata ay tila may kinalaman sa isang tiyak na dakilang puwersa sa Shattered Ruins. Palihim na nagsalita si Zhao Yi. Nang marinig iyon, nagulat si Xia Linlang. Ang Shattered Ruins ay ang pinakamalalim na bahagi ng Shattered Heaven pati na rin ang Forbidden Zone. Kahit na ang 8th grade Heaven Opening Realm Masters tulad ni Bright Flame Divine Monarch ay hindi maglalakas loob na pumasok dito. Kahit na mahigit 2,000 taon na ang nakalipas mula noong dumating si Xia Linlang sa Shattered Heaven, hindi pa siya nakalapit sa Shattered Ruins. Sa katunayan, hindi man lang sumagi sa isip niya ang ideya. Iyon ay dahil hindi lamang ang kapaligiran sa Shattered Ruins ay labis na pag-alit, sinabi na may ilang mga kakilakilabot na pag-iral ay naninirahan din doon. Hindi mahalaga kung ang binata na nakasuot ng puting damit ay isang subordinate lamang ni Cheng Yang, ngunit kung talagang may kinalaman siya sa isang malaking puwersa mula sa Shattered Ruins, lahat sila ay kailangang mag-ingat sa kanya. Habang nag-uusap sila, nakipag-away si Yang Kai sa lalaki at babae. Sa kabila ng katotohanan na sila ay nasa parehong grado, at na siya ay nakikipaglaban sa dalawang tao sa kanyang sarili, hindi siya dehado. Lumakas ang spear intent ng kanyang Asher Dragon Spear habang ang kanyang mastery sa spear daw ay nasa level ng Transcending the Mundane. Ang kanyang word force ay sumambulat at siniguro na ang kanyang mga kalaban ay hindi makakalapit sa kanya. Napatulala si Zhao Yi nang makita iyon. Hindi siya pamilyar sa lalaki at babae dahil pansamantala lamang siyang nakikipagtulungan sa kanila. Gayunpaman,
alam niya na kahit na ang lalaki ay nasa 6th grade lamang, siya ang pinakamalakas na 6th grade Heaven Opening Realm Master na nakita niya. Kumbaga, kukuha lang ng insenso ang lalaking ito para patayin ang isang kalaban sa parehong grado kung gugustuhin niya. Kahit na ang babae ay mas mababa kaysa sa lalaki, siya ay mas malakas kaysa sa karaniwang 6th grade masters. Noong una, naniniwala si Zhao Yi na madali nilang mahuli si Yang Kai dahil nagsanib puwersa sila, ngunit lumabas na magkaparehas ang magkabilang panig. Di ako makapaniwala na may kakaiba sa mundong ito. Natarante si Zhao Yi. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Xia Lin lang na umaakyat patungo sa larangan ng digmaan. Sa sobrang pagbabago ng kanyang ekspresyon, sinubukan niyang pigilan siya at hinikayat siya sa pagsasabing. Tumigil ka sa pagiging matigas ang ulo, Lin lang. Nakipagkatuwiranan ako sa iyo, kaya minabuti mong makinig sa akin, kung hindi, kailangan kitang pigilan kahit na umpisahan mo na akong kamuhian. Mawala ka, pilit na itinulak ni Xia Lin lang ang kanyang palad. Sa mapait na ekspresyon, walang ibang pagpipilian si Zhao Yi kundi sawayin ang pag-atake. Sa isang iglap, dalawang labanan ang sumiklab. Sa isang banda, magkatugma sina Zhao Yi at Xia Lin lang. Bagamat sila ay nasa isang matinding labanan, makikita ng sino man na si Zhao Yi ay pinaunlakan ang pambobomba ng babae sa mga pag-atake. Gayunpaman, imposible para kay Xia Lin lang na maalis siya, dahil pareho silang nasa 7th grade. Kung ipipilit ni Zhao Yi na pigilan siya, walang paraan na makalampas siya sa kanya. Bukod dito, nailagay niya si Qin Fen at ang iba pa sa loob ng kanyang miniature universe kanina, kaya mahirap para sa kanya na makipaglaban sa kanyang mga kalaban dahil ang kanyang paggamit ng kapangyarihan ay bahagyang naapektuhan ng mga pasanin na kanyang dinadala. Sa kabilang banda, ang labanan sa pagitan ni Yang Kai at ng duo ay mas matindi. Parehong partido ay hindi nagpigil ng kanilang mga kapangyarihan bilang sila ay tila determinado na tagterin ang isa't isa hanggang sa mamatay. Habang ang lalaki at ang babae ay nabigla sa resultang ito, si Yang Kai ay parehong namangha. Bihira siyang makatagpo ng sinumang cultivator sa parehong grado na maaaring makipagpalitan ng mga galaw sa kanya sa mahabang panahon, maliban sa Old Monster Blood Crow, na muling isinilang pagkatapos sumakop sa katawan ng ibang tao. Kung ipipilit niyang pumatay ng 6th grade Heaven Opening Realm Master, tiwala si Yang Kai na makakamit niya ito sa wala pang 20 paghinga. Gayunpaman, ang lalaki at babae na ito ay nagbigay sa kanya ng isang malaking sorpresa. Habang ang babae ay bahagyang mahina, ang lalaki ay talagang hindi kapanipaniwala. Mapapapantayan pa rin niya si Yang Kai kahit mag-isa lang siya. Nakaramdam ng matinding init ang Asher Dragon Spear sa matinding labanan. Sa tuwing itinutulak ni Yang Kai ang kanyang sibat, isang nakakabinging dragon roar ang maririnig. Hindi pa ito nangyari sa kanya noon. Maliban sa anomalya sa kanyang Asher Dragon Spear, napagtanto din ni Yang Kai na ang Dragon Vein sa kanyang katawan ay pumipintig sa sobrang tindi na hindi niya nagawang pigilan ang kanyang hangarin na pumatay. Namumula pa ang mga mata niya. Ganon din ang kaso ng lalaking katapat niya. Noon lang, nakita ni Yang Kai ang isang kakaibang aura mula sa katawan ng ibang lalaki. Noon niya napagtanto na, tulad ng kanyang sarili, ang kabataang nakasuot ng puting damit ay may linya ng dugo ng Divine Spirit. Gayunpaman, hindi tulad ng kanyang sarili, ang taong ito ay hindi kailanman nagpino ng isang Divine Spirit sources, na nangangahulugang siya ay ipinanganak na may linya ng dugo ng Divine Spirit. Ang dahilan kung bakit sila nagtatanim ng sama ng loob sa isa't isa ay dahil ang kanilang mga bloodline ay nag-aaway. Ang namumulaklak na Pear's Flower ay kaakibat ng mga bulaklak ng peach. Habang ang isang Golden Crow ay narinig ko ang isang Great Sun tumalon sa pagkakaroon. Nabasag ang dagat ng mga bulaklak habang itinulak ni Yang Kai ang kanyang sibat. Ang babae, na sumusugod kay Yang Kai na may sanga ng peach blossom sa kanyang kamay, ay agad na nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Nakikita niya ang Great Sun na mabilis na lumalawak at halos lumunin siya. Dahil partikular siyang na-target sa ganoong kalapit, walang paraan na makaiwas siya sa pag-atake. Kasunod ng isang sigaw, pinahaba niya ang kanyang sanga ng peach blossom. Agad na natunaw ng Great Sun ang sanga ng peach blossom. Nang makitang papatayin na ng Asher Dragon Spear ang babae, ang binata na may puting damit ay sumugod at iniabot ang dalawang daliri patungo sa puso ni Yang Kai. Naisip niyang mailigtas lamang niya ang babae sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang kalaban. Walang pag-aalinlangan, si Yang Kai na lang ang nagwalas ng kanyang sibat sa mga kabataan. Direktang tumama ang sibat sa binata na nakasuot ng puting damit sa kanyang baywang. Habang pumutok ang isang marahas na puwersa, ang binata na nakasuot ng puting damit ay nag-spray ng isang subo ng ambon ng dugo, na tumakip kay Yang Kai. Ang ambon ng dugo ay sobrang nakakatakot,
at kahit na agad na itinulak ni Yang Kai ang kanyang World Force upang protektahan ang kanyang sarili, nahawahan pa rin siya nito. Agad na tumulo ang dugo sa kanyang katawan. Isang malaking dragon head ang biglang lumitaw sa likod ni Yang Kai habang umuungal ito at niyanig ang Nine Heavens. Ang babae, na nakatakas lamang mula sa pintuan ng kamatayan, ay lumitaw sa tabi ng binata na nakasuot ng puting damit at inalalayan ang kanyang timbang. Tila nag-aalala, tinawag niya, "Young Master." Umiling ang binata na nakasuot ng puting damit at sinakal ang dugo sa kanyang bibig. Habang titig na titig kay Yang Kai, ibinaba niya ang kanyang mga labi sa isang ngiti. Kumunat ang noo ni Yang Kai habang nakaramdam siya ng sobrang init. Habang siya ay pasuray-suray, nagkaroon siya ng gana na mag-transform sa isang half-dragon. Nang mapagtantong may nangyari, tumakbo si Xia Lin lang patungo sa kanya at kinuyam ang kanyang braso bago sumigaw. "Tara na." Pinipigilan ang pamatay na hangarin sa kanyang puso, matamang tumingin si Yang Kai sa binata na nakasuot ng puting damit. Bagamat gusto niya itong patayin ng walang awa, alam niyang hindi na sila maaaring manatili pa sa lugar na ito, dahil medyo gumawa sila ng ingay. Kung may ibang tao sa malapit, na-detect na nila ito ngayon. Pagkatapos ay minanipula niya ang Space Principles at nilamon si Xia Lin lang kasama ng mga ito bago nawala sa malayo. Sa oras na itinulak ng kabataang nakasuot ng puting damit ang kanyang kamao, napagtanto niya na sina Yang Kai at Xia Lin lang ay wala kahit saan. Martial Peak, Kabanata 4672. Hindi makatakas. Habang umaalon-alon ang Space Principles, dalawang figure ang bumaril patungo sa kailaliman ng Shattered Heaven. Sila ay walang iba kundi sina Yang Kai at Xia Lin lang. Bagamat malayo siya sa dating larangan ng digmaan, hindi pa rin niya mapigilan ang kanyang hangarin na pumatay at pumipintig na Dragon Vein. Matapos siyang mapasok ng ambon ng dugo ng kabataang nakasuot ng puting damit, naramdaman ni Yang Kai ang napakalaking puwersa na umaagos sa kanyang katawan. Bilang resulta, hindi niya nakontrol ang kapangyarihan ng kanyang Dragon Vein at palagi siyang nagkakaroon ng gana na mag-transform sa isang half-dragon. Habang pinipigilan ang pagnanasang ito, itinulak ni Yang Kai ang kanyang World Force sa pagtatangkang alisin ang kakaibang kapangyarihan na tumagos sa kanyang katawan. Gayunpaman, ang kapangyarihan ay tila may sariling espiritualidad habang dumadaloy ito sa kanyang balikat. Sa sumunod na sandali, nakaramdam siya ng matinding pananakit sa kanyang kaliwang balikat na para bang sinira ng isang piraso ng pinainit na bakal. Naging sanhi ito ng pag-ungol ni Yang Kai. Sa kabutihang palad, sa wakas ay hamupa ang kanyang nagbabagang pagpatay na hangarin at pumipintig na Dragon Vein kasunod ng insidente. Anong nangyari? Lumingon si Xia Lin lang at nagtanong. Napagtanto na niya na may mali kay Yang Kai sa sandaling lumitaw ang kabataang nakasuot ng puting damit. Dahil sa estadong kinalalagyan niya, sinubukan sana niyang tagterin ang kabilang partido hanggang mamatay kung hindi siya kinaladkad nito palayo. Tiyak, dahil sa kapangyarihang ipinakita ni Yang Kai, hindi siya kayang talunin ng kabataang nakasuot ng puting damit sa kabila ng pagkakaroon ng katulong. Gayunpaman, kasama si Zhou Yi, hindi niya hahayaang patayin ni Yang Kai ang kabataang nakasuot ng puting damit. Nakakainteres ang lalaking iyon, ngumuso si Yang Kai. Pagkatapos ay ibinaba niya ang kanyang damit at sumulyap sa kaliwang balikat, tanging may markang hugis ibon sa kanyang balat. Sa unang tingin, tila buhay ang marka habang pinalawak ng ibon ang kanyang mga pakpak. May bahid ng panunuya sa likod ng mga mata nito. Ano ito? Bulalas ni Xia Lin lang. Nang hindi sumagot sa kanya, direktang hiniwa ni Yang Kai ang bahagi ng kanyang balat sa kanyang balikat. Ang markang hugis ibon ay agad na natanggal, at habang pinapagana niya ang kanyang kapangyarihan, ang marka ay naging alikabok. Ang mga laman sa paligid ng kanyang sugat ay nanginginig dahil ito ang manifestation ng restorative power ng kanyang Dragon Vein at Wood Element power. Sa loob lamang ng mahigit 10 paghinga, nanambalik ang laman ng kanyang sugat. Gayunpaman, ang hugis ibon na marka, na dapat ay nawasak, ay muling lumitaw sa kanyang balikat, na tila determinado itong sundan siya magpakailanman. Ngumuso si Yang Kai. Bagamat inaasahan na niya ang magiging resulta nito, nakaramdam pa rin siya ng dismaya nang makita niya ito. May madilim na ekspresyon sa mukha ni Xia Lin lang habang tinanong niya. Sinusubaybayan ka ba? Tumanggaw si Yang Kai at tumingin sa kanya. Nasa isang mapanganib na sitwasyon ako, kaya iminumungkahi ko na makipaghiwalay ka sa akin ngayon. Ang target nila ay ang World Spring, kaya hindi mo na kailangang dam-aikit sa akin. Sa pamamagitan ng pagtakas ng mag-isa, magkakaroon ka ng mas malaking pagkakataon na mabuhay. Umiling si Xia Lin lang. Walang silbi kahit maghiwalay tayo ngayon. Alam na ng lahat ng nasa Shattered Heaven na tayo ay magkasama. Katulad mo, ako din ang target nila. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mapait.
Tulad ng sinabi mo, iisa lang ang sinasakyan natin ngayon. Bagamat ang kanyang pinagtatagwan ay dati ng sinalakay ni Lola Gio at ng iba pa, ang sitwasyon ay hindi gaanong kaayla-hilakbot, gayunpaman, hindi niya inaasahan na sa loob lamang ng kalahating taon, sila ay naging target ng buong Shattered Heaven. Hindi alintana kung gaano kalawak ang lugar na ito, wala silang matitirahan ng ligtas. Ngayon, ang isa sa mga pagpipilian para sa atin ay bumalik at subukang masira ang pagkubkob. Hanggat makaalis tayo sa Shattered Heaven, ligtas tayo. Gayunpaman, ang mga pagkakataon ay maliit. Kung babalik tayo ngayon, dadaan tayo sa hindi mabilang na mga laban. Hindi na mahalaga kung nasa 7th grade lang ang mga kalaban natin, pero sa ngayon, kahit ang 8th grade masters ay hinahanap na tayo. Kung maabutin natin sila, hindi na tayo makakalaban. Nang marinig iyon, bumuntong hininga si Xia Lin lang at tumango. Ang isa sa 4 universe pillars ay sapat na nakatutokso para kumilos sila. Lumingon si Yang Kai para tumingin sa kanya. Kaya, kailangan nating pumunta sa isang lugar na mahirap maabot kahit ng mga nasa 8th grade. Hindi ako pamilyar sa Shattered Heaven. May mungkahi ka ba? Ang hugis ng ibon na marka sa kanyang balikat ay ginamit para sa pagsubaybay, kaya kahit na wala siyang ideya tungkol sa limitasyon ng distansya na maaari itong sundan, kailangang magplano si Yang Kai para sa pinakamasama. Ang kabataang nakasuot ng puting damit ay may suporta ng Bright Flame Divine Monarch, si Cheng Yang, kaya hindi makatotohanan para sa kanila na magtago sa isang lugar dahil mahahanap sila ng kanilang mga kalaban sa madaling panahon. Kung makakahanap tayo ng Universe Paradise o Universe Cave Heaven na hindi pa nadidiscover. Bago pa man siya matapos magsalita, itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay para pigilan siya. Napakaliit ng mga pagkakataon. Sa totoo lang, buong oras kong binibigyang pansin ang paligid habang naglalakbay, ngunit wala akong natuklasan kahit ano. Pinagdikit ni Xia Lin lang ang kanyang mga labi habang tila nag-aalangan. Nakakunot ang noo, sinabi ni Yang Kai. Wala nang mas masahol pa sa sitwasyon natin ngayon. Marahil ay makakatakas tayo sa kalamidad na ito sa pamamagitan ng pagkuha ng malaking panganib. Kung may pupuntahan ka, sabihin mo agad sa akin. Ang Shattered Ruins. Inangat ni Xia Lin lang ang kanyang ulo at sumagot. Alam niyang walang alam si Yang Kai tungkol sa lugar na ito, nagkusa siyang mag-alok ng paliwanag. Ang Shattered Ruins ay nasa pinakamalalim na bahagi ng Shattered Heaven. Nabalitaan na ito ang huling larangan ng digmaan ng dakilang digmaan noong sinaunang panahon. Hindi mabilang na high-grade Heaven Opening Realm Masters ang namatay doon. Sa makatuwid, maraming divine abilities at secret techniques na naiwan ng mga sinaunang great expert ay nananatili pa rin sa kawalan. Bilang resulta, ang kapaligiran ay lampas sa kakilakilabot. Kahit na ang 7th grade at 8th grade masters sa Shattered Heaven ay hindi nang ahas na pumasok dito, at hindi lang dahil sa divine abilities at secret techniques, marami ring spirit arrays at artifacts ang nakatago sa dilim. Walang sino man ang makatitiyak na makakatakas ng hindi nasaktan kung hindi nila sinasadyang ma-trigger ang isa sa kanila. Gayun din. Tara na, hinimok ni Yang Kai. Maraming divine spirits daw ang naninirahan sa Shattered Ruins, kaya naging forbidden zone para sa mga human cultivator na tulad natin. Divine spirits. Iniangat ni Yang Kai ang kanyang noo. Mayroon bang miyembro ng Dragon Clan? Umiling si Xia Lin lang. Wala akong ideya. Bagamat naninirahan ako sa Shattered Heaven sa loob ng maraming taon, hindi pa ako nakatagpo ng sino mang miyembro ng Dragon Clan. Bakit mo sila hinahanap? Tiyak, hindi sasabihin sa kanya ni Yang Kai na siya ay may kadugo na Dragon Clan, kaya't sumagot siya sa payak na paraan. Nagtataka lang ako. Sinasabi na ang mga Dragon at Phoenix ay ang mga pinuno ng lahat ng Divine Spirit. Palagi ko silang hinahangaan, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong makilala ang isa. Tumawa si Xia Lin lang. Ang Dragon Clan ay sobrang mayabang. Kung talagang makasagasa tayo sa kanila, kailangan nating mag-alala na baka mapatay tayo ng walang dahilan. Pupunta tayo sa Shattered Ruins, kung gayon. Direktang gumawa ng desisyon si Yang Kai. Bagamat nag-aalangan si Xia Lin lang, alam niya na wala silang ibang mapupuntahan sa Shattered Heaven maliban sa Shattered Ruins. Kaya naman tumango siya at pinona ang daan para sa kanya. Sa kanilang paglalakbay, sinabi niya sa kanya ang nalalaman niya tungkol sa Shattered Ruins. Kahit na libu-libong taon na siyang naninirahan sa Shattered Heaven, kaunti lang ang alam niya tungkol sa Forbidden Zone na ito. Alam lang niya na ito ay isang mapanganib na lugar na may napakaraming banal na espiritu. Kung talagang nilagpasan nila ito, malamang na mawalan sila ng buhay. Kung hindi lang dahil wala silang ibang pagpipilian, hindi niya naisip na pumasok sa Shattered Ruins.
Makalipas ang mahigit 10 araw, sa wakas ay malapit na ang dalawa sa Shattered Ruins. Halatang kinakabahan si Xia Lin lang habang nanigas ang buong katawan niya. Para bang naniniwala siyang mapapatay siya anumang oras. Nang gusto na siyang pakalmayan ni Yang Kai, biglang nagbago ang ekspresyon niya nang tumigil siya sa kanyang paglalakad. Gayunpaman, hindi ito maaaring makatulong, dahil ang isang stream ng mabangis na Divine Sense ay naglakbay sa milyon-milyong kilometro at nakalock sa kanya na parang hindi nakikitang mga tanikala. Nang mapansin ito, lumingon si Xia Lin lang, at agad na nawala ang kulay sa kanyang mukha. Si Cheng Yang, nakikita nila ang isang sinag ng liwanag na mabilis na papalapit sa kanila mula sa malayo. Ang bilis kung saan ito gumalaw ay napakabilis at ang liwanag na sa una ay dim, sa isang kisap mata, ay naging lubhang maliwanag. Tumakbo. Sigaw ni Yang Kai habang hawak niya ang braso ng babae at tinangka niyang manipulahin ang Space Principles, gayunpaman, bago siya makakilos, ang Divine Sense na nakalock sa kanya ay lumundag. Si Yang Kai, na ang figure ay nagsimulang kumupas, ay agad na muling lumitaw nang ang kanyang paggamit ng instantaneous movement ay naantala sa pinakakritikal na sandali. Dahil dito, nag-spray siya ng isang subo ng dugo. Nang makita iyon, mabilis na pinaandar ni Xia Lin lang ang kanyang kapangyarihan at nilamon siya nito bago sumugod. Sa sandaling iyon, isang malakas na boses ang narinig na sumisigaw. Mas mabuting tumigil na kayong dalawa sa pagtakbo kung gusto ninyong panatilihin ang inyong buhay, kung hindi, gagawin ng monarch na ito na isang buhay na impyerno para sa iyo kung kailangan kong hulihin ka. Direktang hindi siya pinansin ni Xia Lin lang. Kahit na sinabi ni Zhao Yi na si Cheng Yang ay isang matuwid na tao na hindi kailanman nang api sa mga mas mahina kaysa sa kanya, mula sa kanilang maikling pakikipag-ugnayan ngayon, malinaw na isang kasinungalingan iyon. Ang unang aksyon ni Cheng Yang ay ang target sila, at ang pangalawa ay ang pananakot sa kanila, kaya paano sila magtitiwala sa kanya. Ilang sandali pa, isang matayog na figure ang dumaan sa kinatatayuan ng dalawa. Siya ay walang iba kundi isa sa maliit na bilang ng 8th grade Heaven Opening Realm Masters in the Shattered Heaven, Bright Flame Divine Monarch, Cheng Yang. Narating niya ang lugar na ito sa pamamagitan ng pag-asa sa tracking mark na naiwan sa katawan ni Yang Kai ng kabataang nakasuot ng puting damit. Sa sandaling ito, may marka, nakapareho ng nasa balikat ni Yang Kai, sa likod ng kamay ni Cheng Yan. Ito ay tila ginagawa ng kabataang nakasuot ng puting damit. Dahil ang dalawang marka ay ginawa ng iisang tao, at sila ay konektado sa pamamagitan ng isang link ng bloodline, mahahanap nila ang isa't isa anuman ang distansya. Iyon ang dahilan kung bakit tumpak na nakabuntot si Cheng Yang kay Yang Kai. Hindi sa ayaw ni Yang Kai na maalis ang marka. Sa katunayan, sinubukan niya ang maraming mga pamamaraan noon, ngunit ang lahat ng kanyang mga pagtatangka ay nabigo. Bukod dito, dahil tumatakbo sila, wala na siyang oras para maupo at tumutok sa pagtanggal ng markang ito. Ang tatlong figure ay sumulong sa bilis ng kidlat. Gayunpaman, ang distansya sa pagitan ng magkabilang panig ay malinaw na yumiikli. Dahil ang isang 8th grade Heaven Opening Realm Master ay gumawa ng hakbang habang hindi nagagamit ni Yang Kai ang instantaneous movement, inaasahan na hindi nila siya maalis. Makalipas ang kalahating araw, inangat ni Yang Kai ang kanyang ulo at nakita ang isang malaking lugar kung saan kumikinang ang mga ilaw na may iba't ibang kulay. Nagmistula silang mga ulap ng mga bituin na umaaligid sa kawalan habang sila ay sumasaklaw sa bilyon-bilyong kilometro. Sa kabila ng matinding distansya, si Yang Kai ay nakaramdam pa rin ng takot, habang ang isang napakadelikadong aura ay umaagos mula sa maraming kulay na mga ilaw. Iyan ang Shattered Ruins. Natarante rin si Xia Lin lang. Ang mga ilaw na iyon ay di umano'y mga divine abilities na naiwan ng mga sinaunang great expert. Habang nagsasalita siya, naramdaman niyang nanunuyo ang kanyang mga labi habang nakatingin kay Yang Kai at nagtanong. Papasok ba talaga tayo? Nakaramdam siya ng matinding panganib bago pa man lumapit sa Shattered Ruins, kaya sino ang nakakaalam kung ano ang mangyayari sa kanila kung talagang nakapasok sila dito. May pagpipilian ba tayo ngayon? Ngumuso si Yang Kai. Habang nakatingin sa harapan, matatag at determinado ang kanyang tingin. Napangiti si Xia Lin lang. Papalapit na si Cheng Yang, at maliban kung handa silang hayaan si Cheng Yang na magkaroon ng huling desisyon sa kanilang buhay o kamatayan, kailangan nilang magpatuloy sa pagsulong. Nang mapagtanto ang kanilang intensyon, si Cheng Yang ay nagsuot ng madilim na ekspresyon habang ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan para palakasin ang kanyang boses. Ang kapaligiran sa Shattered Ruins ay lubhang pagalit. Kahit ang monarch na ito ay hindi makasigurado na makakalabas siya dito ng buhay, huwag na kayong dalawa sumubok pa. Kung pupunta ka sa Shattered Ruins, tiyak ang kamatayan.